mambyula. No? At makikita natin dito, ang Diyos ay talagang meron siyang pagnanasa at desire na kanyang pagpalain ang kanyang mga nilikha. Pagpalain ang bawat isa sa atin. At makikita po natin yung history o kasaysayan na nitong focus ng Diyos na ito na i-bless ang kanyang mga nilikha. So pinangako ng Diyos kay Abraham. Pinangako ng Diyos kay Abraham na siya ang magiging pundasyon ng pagpapala ng Diyos. At ang pagpapala ng Diyos na ito ay siya naman pong naganap. Hindi po na kompleto, kundi naganap sa pamagitan ng ating Panginoon. So the foundation of that blessing started from yung covenant relationship na with man, at yung expression na iyon ng Diyos. Bagamat since nilikha ng Diyos ang kanyang mga nilikha kasama ang tao, naroon na yung central focus ng Lord na i-bless ang tao, at ito ay kanyang in-express kay Abraham. At ito naman ay pinulpil po sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Genesis 12 verse 3. Genesis 12 verse 3, pagpapalain ko ang magpapala sa iyo, at sino mang sumpa sa iyo ay susumpain ko. At ang lahat ng tao sa daigdig ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Sa Old Testament, sa New Testament, Galatians 3 verses 8 and 9, sa simula pa'y ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, at noon pa'y ipinahayag na ang ebanghelyo kay Abraham. Ang lahat ng bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham. Kaya nga, ang mga mananampalataya ay pinagpalang kasama ni Abraham, ang lalaking may pananampalataya. So doon sa covenant relationship ng Lord na yun, naka-stipulate yung blessing ng ating Diyos. At ito ay pinulpil ng ating Panginoon para yung full blessing na sinasabing mula kay Abraham ay bibigay ng Diyos, matatanggap din natin na tayo ng mga sumampalataya, sapagkat si Abraham ang tao na tinatawag na ama ng pananampalataya. So may tatlo pong tema po sa Old Testament, sa salitang bless, blessing, or bless. Una po, yung unang tema po dito, the greater blesses the lesser. So yung pinakamataas, siya po yung nagpapala po doon sa may mababang antas po. At ito po ay, ang halimbawa po nito ay si Melchizedek when he blesses Abraham. Hebrews chapter 7 verse 6 hanggang 7 po. So si Melchizedek ay hindi kabilang sa angkan ni Levi. Ngunit tumanggap siya ng ikapu mula kay Abraham at pinagpala maging ang taong binigyan ng pangako. Walang alinlangan na ang nagpala ay higit sa pinagpala. So God is greater. God is greater than us, hindi po ba? So God is the one blesses His people because God is great. Dakila siya. Siya ang lumikha sa atin. So lahat ng blessing natin ay mula sa ating Panginoon dahil sa kanyang covenant relationship sa atin. Pangalawang tema po sa Lumang Tipan po na yung temang ito ng bless, blessing at bless po ay mababasa po natin yan. The blessing is a sign of special favor intended to result in prosperity and success. Deuteronomy 28 verses 3 to 7. So intensyon ng Diyos na pagpalain ang bawat sa atin dahil tayo ay merong special favor sa Kanya. Dahil talaga po tayo ay kakaiba naman po talaga. Napangkat ng mga tao dahil tayo ay nananampalataya sa Kanya. Para tayo po ay Kanyang pagpalain at magtagumpay tayo sa buhay na ito. Yun po ang Kanyang layunin. Deuteronomy 28 verses 3 and 7. Pagpapalain kayo sa lungsod at pagpapalain sa labas ito. Pagpapalain ng inyong anak at ang bunga ng inyong tanim sa lupain at ang anak ng inyong mga hayupan, ang mga bisiro ng inyong mga kawan. Pagpapalain ang inyong sisidlan, gayon din ang inyong masahan. Pagpapalain kayo sa inyong pag-alis. Ipalulupig sa inyo ng Panginoon ang mga kaaway na titindig laban sa inyo. Lulusob sila mula sa isang direksyon, ngunit tataka sila sa 70 iba't ibang panig. So,
kahit sa ating kaaway, no, tayo ay pagtatagumpayan at pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Kaya we do not fight aimlessly. Sabi nga ng inawit natin kanina, we do not box, di ba? Na hindi natin na-hit yung ating kalaban because that is God's intention for us. That is the part of His blessing. For us to be victorious over our enemies. Amen? Pangatlo po, na tema po ng Lumang Tipan po, ang blessing po ay actually an invocation of God's blessing. Sabi nga ganun sa Genesis 28:3, may God Almighty bless you and make you fruitful. May God Almighty, the El Elyon, no? Sabi nga ganun, the Almighty God, with His power, no? The El Shaddai, God who is enough, the Jehovah Jireh. So yung mga karakter, katangian at kahalikasan ng Diyos sa mga pangalan nito, makikita natin yung kanyang focus na i-bless ang bawat isa sa atin. Even in the name of God, naka-stipulate doon, naroon yung intensyon na Diyos to really bless His people. Kaya ako po, masaya po ako, no? Na ngayon, alam ko na talagang kahit saan, kahit sa anumang salita ng Panginoon, naroon yung kanyang pagpapala sa bawat sa atin. In fact, in the New Testament, usage ng blessing ay to grant special favor by God na merong resulta ng kagalakan at ng katagumpayan. Ng pagpapala ng Diyos. The same theme in the Old Testament, in the New Testament, hindi po nagbabago po yun. Sapagkat ang covenant relationship ng Diyos ay nagsimula po sa Lumang Tipan po. At nagpapatuloy po sa atin sa New Testament. But I want to emphasize po na ito pong blessing ng Lord na ito ay hindi lamang po yung mga material blessing at physical blessing na lagi nating iniisip. But ang pinakamahalaga na maintindihan po natin dito yung spiritual blessing na gusto nang ibigay ng Diyos sa bawat sa atin. Kasi hindi sapat yung mga material blessing and physical blessing para tayo po ay magtagumpay sa ating buhay Kristiyano. What we need is the spiritual blessing of the Lord. So that, we will be a victorious Christian. So pagka binabasa po natin yung salitang bless, blessing at bless sa Bible po, madalas dyan ay iba-iba rin po ang kanyang ibig sabihin po. Kasi nga po malawak po, wala pong isang meaning ang mga salitang ito. Bakit? Kasi sinasaklawan nito ang buong katauhan natin, spirit, soul, and body natin. God wants to bless our spirit, God wants to bless our soul, God wants to bless our body. Hindi lang yung ating body, but foremost, ating spirit, pangalawang ating soul, pangatlo yung ating katawan. Now, I want to exhort you. Number 1, blessing comes from God. So una, para maintindihan natin na ang salitang blessing, bless or blessed, galing po ito sa Diyos. Hindi po ito galing sa inyo. Kung kayo po ay nagbigay ng isang bagay sa isang tao at siya ay napagpala po, kilalanin po ninyo na kayo din po nagbigay na ito ay galing po sa Diyos. Kaya nagkaroon po kayo ng kakayanan na magbigay sapagkat ang bawat blessing ng Lord ay tulungan tayo sa ating spiritual life. Na tayo tumatag, na tayo lumago. Kaya kilalanin po natin, all blessing comes from God. So the blessing is clear that God is the source of every blessing. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Intindihin po natin yun. No? Sa ating kaisipan po, lagi po nating isulat iyon, itatak po natin yon sa ating isipan, maging peklat sa ating isipan ng ang lahat ng blessing ay mula sa Diyos. Siya ang magbibigay at siya ang magbibigay sa atin ng kakayanan na i-administer po yung blessing na yon sa ating buhay. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig po. Kaya po tayo niya ay pinagpapala kasi mahal niya tayo, iniibig niya tayo. Hindi niya lang tayo mahal, kundi iniibig niya po tayo. Kaya nga naman lahat tayo ay tumatanggap ng pagpapala